Nakakainis. Tumupad si Coco sa usapan. Nandoon na agad siya sa gate nang dumating ako sa unang araw ng eskwela. Pinagtitinginan kami ng mga estudyante. Napapangiwi sila sa akin at hindi ko alam kung bakit. Sino yan? Bago? May narinig pa akong nagsalita sa likod ko. Nilingon ko at sinimangutan pero hindi sila natinag. Tinakpan lang nila yung bibig nila at nakatingin pa rin sa akin habang nag-uusap. Oo, sige. Alam kong hindi nyo na ako pinag-uusapan kasi nakatakip na kayo ng bibig. I'm not dumb. Let's face it, Chiska. Ganon talaga ang mga tao. Pag may bagong mukha, iyon ang laman ng usap-usapan. Lalo na't galing sila sa iisang high school, noong high school. Mas close na sila sa isa't isa. At ako, wala akong kilala bukod kay Coco na ngayon ay nakakunot ang noo habang tinitingnan ang skid naming dalawa. Aldi daw. May narinig akong bumulong. Wow, ang bilis ng balita. May pakpak. Mukhang kaklase ata tayo dito. Sabay turo niya sa isang klaseng bukas pa. Pero wala pa masyadong pasok ngayon. Kasi unang araw pa lang naman. Yun ang alam ko. Kumindat siya sa akin. Tumango naman ako at inayos ang buhok. Napatingin siya sa buhok ko. Kinilabutan naman ako sa malagkit niyang titig. Kaya, Coco, pupunta na ako sa first class ko. Otas ko. Ha? Pero wala pang proof doon ngayon. Anya. Pero naglakad pa rin ako palayo sa kanya. Oy, Chiska, wait for me. Anya at hinabol ako sa paglalakad ko. Coco, mamaya na lang tayo magkita. Sabi ko nang di siya tinitingnan. Inililigawan kita. Gusto ko lagi tayong nagkikita. Mamaya na, Coco. Nakukuha na naming dalawa ang halos buong atensyon ng mga nasa campus. Paano ba naman kasi? Panay ang habol niya sa akin kahit na naghahafran na ako sa koridor. Coco, tama na nga yan. Ayaw daw niya. Humalakhak ang isang nakakakilabot na busis sa classroom. Napapasukan ko na sana. Hector. Seryosong utas ni Coco. Pero akala ko. Nilingon ko agad si Coco at nginitian ko. Ayokong magloko ka sa school. Siguro mas maganda kung pumasok ka sa klase mo at papasok din ako sa akin. O maliwalas ang kanyang mukha sa sinabi ko. Tama. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya. Thanks, see ya later alligator. Anya at umalis din. Lintik. Ayoko na talaga. Masyado na akong kinikalabutan kay Coco. Napalingon ako sa lalaking nakatayo sa tapat ng pintuan. Uminit ang pisngi ko nung nakita kong nakataas ang kilay niya sa akin. Bakit mo gusto si Kobe? Tanong niyang bigla sa akin. Kumunot ang noo ko sa tanong niya. Guwapo pero pakialamero. Ba't ka nakikialam? Sabi ko at nilampasan siya para umupo sa loob ng classroom. Nagulat ako nang nakitang 3 estudyante lang ang naroon. Tama nga si Coco. Hindi pa siguro magkaklase ngayon dahil unang araw pa lang. Napatingin ang 2 lalaki sa gilid sa akin. May sumipol na isa. Ganda. Utas nila. Umupo ako at umirap sa kawalan. Kakainis ah. Lahat ba dito malako ko? Bumaling ako sa lalaking nasa gilid ko naman at tinitingnan yung sumisipol kanina. Nakita kong nag-igting ang kanyang bagang. Nalaglag ang pangako. Hindi ko talaga mahugot ang mga tamang salita para mabigyan ng hustisya ang kagwapuhan niya. Kitang-kita ko ngayon ang buhok niya sa likod. Mahaba iyon. Iyon lang siguro ang naging ayaw ko sa ayos niya. Pero overall, wala na akong masabi.
Napatalon ako nang bigla niyang ibinaling sa akin ang titig niya. Nag-iwas agad ako ng tingin. Hindi mo naman talaga siya gusto. Mataman niyang sinabi na nakapagpabalik agad sa tingin ko sa kanya. Ano? Kumalabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa mukhang mabubuking niya ako o dahil yung gwapo niyang mukha naman ang naka-HD sa paningin ko. Kita ko sa mga mata mo, hindi mo siya gusto. Ngumisi siya. I clenched my jaw. Yes, totoo. Pero paano niya nalaman yon? Anong ibig niyang sabihin na nakita niya sa mga mata ko? Guwapo pero panira ang isang ito. Look, mister, hindi ko alam kung anong nakikita mo sa mga mata ko, pero wala ka naman sigurong pakialam sa akin. Umirap ako. Kung sasabihin kong gusto ko siya, edi gusto ko siya. Humalukip-kip ako at iniwasan siya ng tingin. Tumindig ang balahibo ko nang tumabi siya sa akin at humilig pang talaga. Naamoy ko agad ang bango niya. Hindi ko alam kung anong gamit niyang perfume pero effortless ang bango niya. Hindi masakit sa ilong. Lalaking lalaki. Bahagya akong umiwas. Hindi na ako makatingin sa kanya sa sobrang kaba ko. What is happening to me? Ang tari mo. Bago ka pa nga lang dito. Napalunok ako at napatingin sa sobrang lapit na mukha niya. Paanong di ako magtataray sa'yo? Nangingialam ka. Galit kong sabi. Ano ngayon kung gusto ko yung tao? Bakit? May problema ka ba doon? At sino ka ba para makialam? Umangat ang labi niya. Napalunok ulit ako. God, why is he so beautiful? Tumayo siya sa kinauupuan niya. May parte sa aking nagdiriwang. May parte sa aking na-disappoint. Kasi di ko maintindihan kung bakit sinasabi mong gusto mo siya, kahit nakitang-kita kong hindi naman. Pakialamiro. Utos ko nang humakbang siya palayo. Nilingon niya ako. Tumaas ang kanyang kilay, kaya inirepan ko na lang. Anong sabi mo? Utos niyang nakakunot ang noo. So what if I like him? Mabait naman si Coco. Okay siya para sa akin. Tinaas ko ang isang kilay ko. Nagtaas din siya ng kilay. Inirapan niya ako. Abat ang arte ng lalaking ito ah. Guwapo, pero suplado at sobrang arte. At anong meron sa buhok niyang maiilang hibla na mahaba sa likod? Bago niya ako tinalikuran ulit, ay may umistorbo sa titigan naming dalawa. Hector? Tawag nung matangkad at mapapil na babae sa labas. Nandito ka kahit alam mong walang pasok? Bahagya akong tiningnan ng babae, pero bumaling din agad siya kay Hector. Wala. Tiningnan ko lang kung nandito ba yung prof. Nagkibit balikat siya. Napangiwi ako. Okay, umalis na kayo. Tsupi, huwag na kayong magtagal, please. Wala naman akong mapuntahan, kaya dito lang ako. Pinaglaruan ko ang ballpen ko habang pumapangulong baba sa upuan. Talaga? Di ba alam mo namang di siya darating? Tumaas muli ang kilay ko. Nagkibit balikat si Hector. Tiningnan ko lang kung anong meron dito. Yun naman pala, walang kwenta. Malamig niyang utas. Kinagat ko ang labi ko. Parang nagpaparinig ang isang ito sa akin ah. Suplado. Bulong ko sa sarili ko na narinig nilang dalawa. Anong sabi mo? Sigaw ng mapapil na babae sa akin. Umirap ako. Nakakainis lang. Sino ba itong si Hector? At kung makapagsalita siya ay parang Diyos. At bakit may tagapagtanggol agad siyang alipores? Isumbong ko kayo kay Coco eh. Wala. Umirap ako at tumayo para umalis na lang. Tika nga. Sinugod ako ng galit na matangkad na babae. Nakita kong nag-igting ang muscle sa braso ni Hector nang hinawakan niya ang braso ng babae.
Nakakunot ang noo kong pinapanood ang dalawa na malapit sa isa't isa. Pumula ng parang kamatis ang kanyang pisngi. Hayaan mo na siya, Kate. Nanlaki ang mga mata ng babae at mas lalong pumula ang pisngi, pero si Hector ay titig na titig at parang wala lang sa kanya ang pangyayari. Hindi niya ba nakikita ang epekto niya sa ibang tao? Look at that girl, Hector. Para siyang naghang dahil sa ginagawa mo. Umiling na lang ako at kinuha ang bag. Hindi. Nauutal na utas ng babae. Nauutal pa. Bulong ko sa sarili ko. Anong sabi mo? Nilingon ako ng babae pero tinalikuran ko na silang dalawa. Kung makapag-moment, sa harap ko pa. Yes, naiinis ako. Wala yung boyfriend ko dito at miss na miss ko na siya. Malutong kong mura nang nakita kong napatalon si Coco sa malayo dahil nakikita niya akong mabilis na naglalakad sa koridor. Iiwasan ko sana siya pero hindi ko na nagawa kasi tumakbo siya palapit sa akin. Sabi sa'yo walang proof diba? Ngumisi siya. Tumangon na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Lika, sama ka sa akin. Mas lalong lumaki ang ngisi niya dahil ngayon ay nakahawak na siya sa kamay ko. Napatingin ako sa kamay kong mahigpit niyang hinahawakan. Coco, hindi mo pa pwedeng hawakan ng kamay ko. Kasi naman, hindi pa tayo. Patungo din naman tayo dyan, Chiska. Gusto mo ko, gusto din naman kita. Sagot mo na lang ang hinihintay ko. Seriously? Umabot kami ng ilang taong magkakilala ni Clark bago siya nanligaw. At itong si Coco, hindi pa nga nag-iisang linggo, kung makapagsalita ay parang kanya na ako Nakakainis. Halos magpalpitit ang kilay ko sa sobrang inis. Breathe in, breathe out, Chase. This is just a game. Pagkatapos nito, uuwi ka na lang ng Manila at hindi na ulit babalik dito para makalimutan na ang lahat. Puntahan natin ang mga kaibigan ko. Wala na akong nagawa kundi ang magpatinood sa kanya. Dumaan kami sa patuwin ng mga matatayog na mahogany bago nagkantin. Excited siya na para bang nanalo siya sa loto dahil dala niya ako ngayon. Pinilig ko ang ulo ko nang una kong natingnan ang mga mata ni Hector na nakatitig sa akin paakyat pa lang doon. Umiling siya at nag-igting ang bagang nang nakita ako. Galit, siya naman ang unang nang inis. Dapat nga ako ang magalit, diba? Humalukip-kip yung matangkad na babaeng si Cathy sa gilid niya. Nagtatawa na naman ang ibang kaibigan ni Coco. Kamusta guys? Bati ni Coco gamit ang nakakapunit labing ngiti. Pwede ba kaming tumabi ni Chiska dito? Oo naman Coco, walang problema. Sabay halakhak ng isang babae. Nakakahiya, pero okay lang siguro, nandyan naman si Coco. Hindi niya naman siguro ako hahayaan. Nakakainis talaga. Sabi ng isang babae na nagsasalita kanina pa. Umupo ako sa tabi ni Coco at panay ang titig at ngiti niya sa akin. Diretso naman ang tingin ko sa kawalan. Niliko ko talaga ang vision ko para lang hindi matitigan si Hector sa harap ko. Hayaan mo na yon. Ganon talaga yung babaeng yon. Akala niya maganda siya. Tumawa yung isang babae. Insecure. Hoy, kayo talaga. Sinong pinag-uusapan ninyo? Tumigil nga kayo. Sa tono nyo ngayon, parang kayo pa ang insecure. Utos ng isang lalaking chinito sa mga babaeng napangiwi ngayon. Totoo namang nakakainis Akala niya naman crush siya ni Hector. Nilingon ng babae si Hector. Mas nakakainis kaya yung nakipagpustahan sa amin nung isang araw sa basketball. Utos naman ng isa pang lalaking chinito at medyo matangkad. Oo nga, panalo na tayo noon. Sabi ng isa. Unti-unti kong inangat ang paningin ko.
Nakisali na kasi si Coco sa mga usapan nilang nakakainis. At nang sa wakas ay napatingin na ako sa lalaking nasa harap ko, ay agad ko malabog ang puso ko. Malalim ang titig niya sa mga mata ko. Oo, naramdaman ko na kaninang tinititigan niya ako. Pero ngayon ay nakumpirma ko na dahil hindi maalis ang tingin niya sa akin kahit nakatitig na rin ako sa kanya. What are you doing, Hector? Tumagilid ang ulo niya at kinagat ang labi bago nag-iwas ng tingin sa akin. Mas nakakainis yung mga taong nagpapanggap na gusto nila ang isang tao. Untag niyang nakaagaw ng atensyon.